Dumating na nga sa akin dito guys yung pinaka-hype na 5G phone na napakamura lang ngayong 2023 before mag 2024. Yes guys, you heard it right. This is the Itel P55 5G. Nakagat ko yung dila ko. Ang haba, ang hirap pang banggitin. Isa raw ito sa mga pinakasulit na smartphone na pwede nyong mabili ngayon. Especially ngayong Christmas guys. Baka ito na, yung pwede nyong pang gift sa inyong mga loved ones. Well, tingnan muna natin. Pagdating dito sa inyong mga specs, okay naman po siya. Meron na siyang 90Hz, 5000 mAh battery, and yung kanyang processor talaga yung nagdadala dito sa phone na to. Kaya naman, ititest natin to. Kung talaga nga bang makakapasa siya sa akin. Wow naman! Kung mas mabilis ba talaga yung performance niya kesa sa performance ko. Tingin mo, mananalo ka sa akin? Kaya naman, kung nagbabalak ka na bumili nitong phone na to, well, definitely watch this video first dahil nga magkakaroon tayo ng unboxing and full review, and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JTeen TV. Now, bago pa lang tayo nagpa-giveaway, so meron tayong 5 winners guys ng Tecno, Infinix at saka Itel na mga budget phones. And today, kapag makakaabot to ng 2,000 likes, ipapamigay ko sa isa sa inyo etong si Itel P55. Kaya naman kung napanood nyo to, well definitely like nyo na yung video. Now, looking at this box guys, kung makikita ninyo, premium looking na po siya. Hindi siya katulad ng mga mumurahing Itel. Mas maganda yung kanyang box dito. And also, kulay red. Siyempre, Itel eh. Wow! Sa likod, meron siya mga specs. And dito sa harap nakalagay yung kanyang RAM at ROM, which is 6GB of RAM that is expandable up to 12GB. And 128GB naman pagdating sa kanyang storage. Ngayon, hindi na tayo magtatagal dito. Buksan na natin. Kasi gusto ko talaga yung laman. 'Di ba? Ooh, sheesh! Ang lupit! Red na red. Di ko gusto. Char lang. Humupubik. Ayan na nga siya guys. Diba? Eto nga pala ay nasa kulay na galaxy blue. Hindi ako bakla. Why are you gay? Pagkatapos naman yan, meron tayong cover dito. Ang kanyang SIM ejector pin, warranty card, and my favorite. At last, meron siyang hard case dito na kasama guys. Sa loob, meron pang madami. Mapagbigay talaga itong si Itel guys. Meron siyang earphones dito na kasama. Pagkatapos naman yan, meron siyang Type-C cable. And last but definitely not the least, yung kanyang 18 watts fast charging adapter. For me, overall, pagdating dito sa pag-unbox guys, okay na talaga siya since meron na siyang kasamang earphones. No! So, eto nga guys, si Itel P55 sa kulay na blue. So, meron ka pa isang choice actually, which is yung green. Pero para saan guys, kapag gusto mo ng mas premium, go pick this one. Medyo judgment kasi para sa akin yung green. Pero you know, for me, this one looks better. As you can see dito sa kanyang likod, meron tayong dalawang bilog na merong dalawang camera at isang flash. Meron ding 5G logo dito, and sa baba naman na merong nakalagay na power. Ayan. So, yung P po sa P55, haba talaga ng pangalan. Diyos ko. Help me! Yung meaning po ng P is power. So, kung yung A is awesome, yung S is super. Kapag binili mo silang lahat, super awesome power. Wow! Grabe naman, Itel. Ano kaya ang susunod? Mega M. Super mega awesome power. Lupit no? Ngayon sa baba naman, meron tayong 3.5mm port, microphone, Type-C port, at speaker grist. Sa right side naman nakalagay ang kanyang volume rockers alongside with its power button / fingerprint scanner. Dito naman sa left side, meron tayong 3 SIM card slots na naglalaman ng 2 SIM card at isang micro SD card. Sa top, wala tayong makikita, and overall, that's pretty much it pagdating dito sa build quality guys. As usual, plastic back, plastic frame, and glass front po siya. And ganoon naman talaga kapag murang smartphone lang. Pero yung nagustuhan ko talaga about this phone is napakanipis lang niya and napaka-handy din. Hindi siya mabigat. Overall, pagdating dito sa inyong build quality, I could rate this phone about 8 out of 10. Pwedeng-pwede na talaga siya. Pag-usapan naman natin ang display nitong Itel P55. So pagdating dito guys, eto po ay meron ng 6.6-inch IPS LCD display with 90Hz refresh rate and 720p HD+ resolution. So pagdating dito guys, kapag nakita nyo to in person ay hindi kayo masyadong maa-amaze dahil nga 720p lang tapos IPS LCD lang po siya. Also, meron lang din po siyang teardrop display katulad po niyan. Yes,
wala pa rin siyang punch hole, kaya naman medyo mas malaki yung kanyang mga bezels dito pagdating sa kanyang top and bottom. So overall, yung kagandahan lang talaga about this phone guys is that medyo matagal talaga siyang malubat dahil nga 720p lang, which is hindi ganun ka-consuming. Also, yung kanyang kabilisan, which is 90Hz na po siya. That is why hindi na maglalag, hindi na magkakaroon ng mga delay kapag kayo nag-scroll o di ka naman nagsaswipe-swipe. Makakatulong din to kapag kayo naglaro ng mga games because mas mabilis yung refresh rate niya and then mas magiging smooth talaga ang inyong experience while playing games. So overall, pagdating dito guys, for its price na 5,000 pesos, medyo expected naman talaga na 720p lang tapos 90Hz refresh rate. Pero guys, yung hindi expected dito is that meron lamang siya teared up display. Ayan. So, kapag punch hole sana to, i-recommend ko to para sa inyong lahat. Pero dahil nga hindi, for me guys, it's about 7.5 out of 10 pagdating dito sa kanyang display. Marerecommend ko lang to para sa mga tao na gusto ng mabilis and hindi na masyadong maarte pagdating sa mga bezels. Now, pag-usapan naman natin yung performance netong phone ito. So, pagdating dito guys, I think na this phone is the best phone that you can get for its price na 5,000 pesos. Unang-una, meron ka ng Android 13 with Itel OS 13, which is ang latest. And pangalawa, meron ka ng MediaTek Dimensity 6080 5G processor with octa-core CPU up to 2.4 GHz and Mali G57 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. So nag-improve na talaga etong phone ito kumpara sa iba't ibang mga smartphone at this price point when it comes to its performance o di ka naman sa kanyang chipset. Yes, I think na marami sa inyo ang medyo hindi talaga naniniwala na magkakaroon ka ng isang 5G phone sa ganitong halaga and malakas pa yung processor. Well, siguro yung masasabi ko lang is that pinag-focusan talaga ng Itel etong kanyang performance and connectivity. Currently, etong phone ito ang pinakamurang 5G phone na mabibili nyo in the market. And alam mo naman, basta mas mabilis yung internet, syempre mas walang problema yung mga online games na nilalaro na natin ngayon. Katulad na lamang dito sa Mobile Legends, naku po, sobrang okay na talaga na itong phone na to. Ultra graphics, high refresh rate, pwede na talaga kayong maglaro ng whole day with this phone. Hindi kayo makaka-feel ng mga lag, mga frame drops, walang ganyan dito kay Itel P55. And syempre, umiinit din siya minsan kapag matagal na talaga kayong gumagamit nitong phone ito. Pero guys, napaka-easy naman ng solusyon dyan. Pumunta lang kayo sa harap ng electric fan and dun kayo maglaro. Easy lang, di ba? Maiiwasan nyo na yung tinatawag na throttling o di ka naman yung pag-slow down kapag umiinit yung inyong device. Ngayon, sa Call of Duty naman, okay na okay pa rin etong phone ito. Makakapaglaro ka pa rin ng maayos and playable pa rin siya. Katulad lang sa Mobile Legends. That is why kapag mahilig kang maglaro nitong dalawang game na to, pwede na etong si Itel P55. Recommended ko na siya para sa inyo. Dito naman sa Genshin Impact guys, syempre medyo mabigat na talaga tong game na to. And kapag naglaro kayo dito sa smartphone na to, mahihirapan talaga kayo ng konti dahil nga sa storage pa lang, medyo kakabusin na talaga kayo. Etong phone na to guys ay meron lamang 128GB of storage, kaya naman for me, I don't recommend you to play Genshin Impact with this phone. Tapos yung kanyang RAM, 6GB of RAM, pwede na siya pang multitask and expandable pa siya up to 12GB, which is para sa akin hindi naman talaga masyadong nagmamatter. Marami pa rin mga kababayan natin guys ang nagbe-base lang sa RAM at hindi na nila pinapakailaman yung mga processor, mga ganon, mga CPU, GPU, wala na yan. RAM na lang at ROM. Bakit ganon? Well, kapag napanood nyo yung video na to, at least now you know. Hindi lang sa RAM nagbabase yung kalakasan ng isang smartphone. Ang kailangan mo talagang tingnan is yung kanyang chipset or processor. Doon talaga dapat kayo magbe-base kung malakas or hindi yung inyong smartphone. So, pagdating dito guys, kay Itel P55 na meron ng MediaTek 6080, mas malakas na po to sa Helio G99 and 5G na po siya. Yung MediaTek Helio G99 kasi 4G lang. So, for me overall, pagdating dito sa performance, 10 out of 10 talaga etong si Itel P55. Nag-focus talaga sila dito, kaya naman, no doubt na eto ang winner pagdating dito sa kanyang presyo. Now, let's talk about the battery life. So, pagdating dito guys, meron na po siyang 5,000 mAh battery with 18 watts fast charging. So, para sa akin, hindi naman talaga ganun ka-fast yung 18 watts and from 0 to 100%, umaabot ako ng around 1 hour and 50 minutes with this phone. So, kapag ginagamit naman natin siya guys, in my testing, umaabot ako ng 1 day, like yung galing sa umaga hanggang sa pagtulog. So, kapag i-charge ko naman siya, china-charge ko na lang siya kapag matutulog na ako para pagkagising ko, full na agad. So, overall, para sa akin dito sa yung battery guys, makunat naman po siya.
nakakapag-gaming na ako, nakakapag-social media na ako dito ng matagal. So for me, recommended ko na siya kapag kayo ay naghahanap na isang smartphone na matagal malowbat. Now, dito kayo masosurpresa guys. Pagdating dito sa kanyang mga camera, akala ko talaga pangit siya. Dahil nga 5,000 pesos lang naman, tapos nag-focus na sa processor which is napaka-amazing. Akala ko talaga nung una, like yung pagkadating ng phone na to, akala ko talaga pangit siya guys. Like legit, yung hindi talaga maganda. Pero guys, nagkamali ako. Pagdating sa kanyang specs, meron siyang 50MP main camera with 0.08MP depth dito sa likod and 8MP selfie camera. Ngayon, para sa akin lang guys, hindi na talaga ako masyadong nagbe-base sa mga megapixels. Like legit yan. Especially pagdating sa mga price point na 8,000 pesos below. Like yung mga entry-level smartphones, hindi talaga siya masyadong nagmamatter dahil nga yung mismong lens ng mga 50MP kasi ay hindi ganon kalaki. Ngayon, dito sa phone na to, maliit lang po siya pero maganda yung kanyang results. Doon talaga ako napabilib. Like legit, napaka true to life ng kanyang colors. Like kung ano talaga yung nakikita niyo in person, ganon din. And pagdating sa kanyang saturation, kuhang-kuha din. And kahit na pagdating sa dynamic range, pwedeng-pwede na din siya. Napakaganda pa rin ng kuha nitong phone to even though meron kang mga bright background. And for me lang guys, ang masasabi ko talaga dito is mala iPhone po yung kanyang result. Ngayon, hindi ka naman talaga ine-exaggerate na mala iPhone talaga. Like, matindi talaga yung iPhone pagdating sa camera guys. Pero kasi, yung datingan nitong phone to is napaka-natural na aakalain mo talaga na para siyang kuha ng isang iPhone. Now, not the latest na iPhone syempre. Yung mga mas mababang iPhone. Kuhang-kuha niya talaga yung skin tone ko. That is why gustong-gusto ka talaga overall ng camera ng phone to, mapa-back camera and selfie camera. Halos same lang talaga. Kahit na ang layo nila sa megapixels guys, halos same lang po yung result ng back camera and selfie camera nitong phone to, which is napabilib talaga ako. Now, dito naman sa video quality ng phone to, makakakuha ka na ng 1080p at 60fps dito sa kanyang back camera and 1080p at 30fps naman pagdating dito sa kanyang selfie camera. So ngayon, as usual, try natin. So, eto na guys yung 1080p at 60fps dito sa kanyang back camera. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Maganda na ba siya pang vlog? Well, definitely comment down below. Ngayon, try naman natin yung kanyang selfie camera. Now, eto naman guys, yung selfie video camera ng Itel P55. So, ano sa tingin nyo? Okay pa? Comment down below. Now, as I'm looking at the results of this phone guys, ang masasabi ko lang is napaka-natural pa din ng dating ng kanyang video quality. Kahit pagdating dito sa kanyang selfie camera, saktong-sakto pa rin yung kulay ng aking skin tone. Kaso nga lang medyo mataas din yung saturation pagdating dito sa kanyang video guys. Dahil nga, eto yung parang way nila para mas maging natural tingnan. Pero again, dito sa kanyang back camera guys, nagustuhan ko talaga yung result dito sa kanyang video quality. High resolution na po siya. Pwedeng-pwede na talagang gamitin pang vlog, especially kapag kayo mahilig mag-TikTok, YouTube, pwedeng-pwede na etong si Itel P55. Ngayon, sa audio quality naman ng kanyang video, guys, hindi siya ganun ka-clear actually kung ikukumpara natin sa mas mahal na mga smartphone, syempre. Pero for its price, audible naman po siya. Hindi siya parang nabibingi. So, for me, perfect na talaga yung camera overall nitong Itel P55. Recommended ko to sa mga nagbabalak mag-vlog and kulang pa sa budget. Okay na talaga siya. Para siyang iPhone replacement ng isang Android. Like, yung murang iPhone replacement pagdating sa camera guys sa mga Android smartphones. And also, 5G na rin po siya. So overall, para sa akin, etong po ito ay napaka-worth it na talaga. Meron ka ng 5G, malakas na processor, and magandang camera. Syempre, meron din siyang mga downside. Katulad na naman ng kanyang display na hindi masyadong magandang tingnan, hindi masyadong aesthetic dahil nga, teardrop lang, hindi pa siya punch hole. Pero for me guys, mapapatawad ko naman to dahil nga 5,000 pesos lang. Mas naging matimbang talaga sa akin yung kagandahan ng kanyang camera, kalakasan ng kanyang processor. Kaya naman, overall, if you're thinking to buy this phone, well, the hype is real. Kaya pala talaga naha-hype etong phone na to dahil nga maganda talaga siya and sulit na talaga siya for its price. So, that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo and marami kayong natutunan dito sa video to. I am GP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye!